Pakinggan natin, tignan natin to. Di ba sabi mo, Libayan, pag nagkakamali ka, nagsosorry ka? O ito, pakinggan mo, Libayan, ha? Pakinggan mo to. Si Henson Chua. May nagtanong, ano ang sabi? O, pakinggan natin. Hi, attorney, if not legally separated, but balak bumili ng property, what is the best way para ma-protect yung pag-purchase? Ayan, ang sabi dito, hey, attorney, if not legally separated, but balak bumili ng property, what is the best way na ma-protect yung pag-purchase ng property? So ito, humihingi ito ng sagot kay Libayan. Kasi Q&A daw eh. Abogado daw to eh. So nagtanong siya, sabi niya, attorney, ano ba ang best way para ma-protect ko yung property ko? Tandaan nyo guys, ako po ay sa DMCI nagtatrabaho, kaya alam ko yung proseso nito. Sa amin, kapag may asawa ka, kailangan ng pirma ng asawa. Eto, humingi siya. Siguro hiwalay sila ng asawa niya, matagal na silang hiwalay. Kaya ito, humingi ng tulong kay Libayan sa isang abogado daw. Kaya ang sabi niya, attorney, ano ba yung best way para maprotektahan? Bakit best way? Kasi legal way ang hinihingi nitong taong ito. Humihingi siya ng legal na pamamaraan paano siya makaka-purchase ng property nang hindi nakapangalan doon sa asawa niya. Kasi baka mamaya may ibang kinakasama na rin yung asawa niya eh. Kaya humingi siya ng tulong kay Libayan. Actually ako, alam ko ang sagot dyan eh. Kasi hindi lang ako ahente. Sales manager ako ng DMCI Homes. So alam ko ang isasagot dyan dahil madalas ako nakakarinig ng ganyan yung ganyan mga problema. Gusto ko sanang bumili. Ang problema, yung asawa ko matagal na kaming hiwalay eh. Hindi na kami nagsasama eh. Paano yun? Conjugal property yan. Pag binili ko yan, baka magkabul yung asawa ko. So ngayon, ano ang sabi ni Libayan? Pakinggan nyo kung ano sabi ni Libayan ha. Kung paano niya tinuruan ito. Pakinggan nyo. Kapit. Kapit. Tuloy. Ng property sa X. Yan. At Google. Si Henson Chua. Hi, attorney, if not legally separated, but balak bumili ng property, what is the best way para ma-protect yung pag-purchase ng property sa X? Yan. Actually, ang best way, huwag mong ipangalan sa'yo. Sabi niya, ang best way, huwag mo ipangalan sa'yo. So, kukuha ka ng dami. Di ba yan? Yan ba ang tinuturo sa inyo? Na gumawa ng illegal? So, kukuha ka ng dami. Tapos, kunwari, siya ang may-ari. Para hindi makaklaim yung asawa mo. Pakinggan nyo pa kung anong sabi ni Libayan. Diba, yun lang. Huwag mong ipangalan sa pangalan mo sa iba. Tapos, huwag mo ipangalan sa'yo, ipangalan mo sa iba. Actually, dapat inelaborate mo yan eh. Pwede ka makalusot dyan sana eh. Kasi hindi mo inelaborate at hindi mo alam kung paano gagawin yan. Kasi bobo kang abogado. May paraan yan. Pakinggan nyo pa kung anong sinabi niya. gawa ng isang trust agreement. Pero syempre, kapag ganun ang ginawa mo, pwede pa rin habulin yan, no? Hoy! Kapag ganun ang ginawa mo, pwede pa rin habulin yan. So ito, bawal ito. Bakit? Kasi pwedeng habulin ng batas eh. Di ba? Tuloy pa natin. Unless may tago mo siguro ng ganun. Unless may tago mo, ba't mo itatago? Illegal. Ibig sabihin, yung pinapayo mo sa nagtatanong sa'yo, illegal yan. Ganyan yung abogadong yan. IBP, pakisilip. Mukhang hindi yata maganda ang tabas ng bunganga na itong abogado na ito. Mukhang nagtuturo ito ng illegal. Pakinggan nyo pa. No, actually, hindi maganda yung sinasabi ko eh. Kasi hindi raw maganda yung sinasabi niya. So illegal nga talaga yung sinasabi na ito. Ano, di ba yan? Di ba sabi mo magsorry ka? Magsorry ka. Tinuruan mong gumawa ng illegal. Tuloy. sinasabihan ko kayo ng paraan para i-circumvent yung Hey! Tinuturuan ko kayo ng paraan para i-circumvent. Ano ba yun? Para dayain ang gobyerno? Yun ba? Di ba yan? Tinuturuan ko kayo ng paraan para i-circumvent. Para mandaya. Para dayain yung proseso. Wow, ang galing mo. Ang lubig mo. Tuloy. Pero marami ang gumagawa ng ganun. Marami nang gumagawa ng ganun. Paano hindi dadami yung gumagawa ng ganun? Nagtuturo ka ng ganun. Alam mo palang illegal yan. Bakit itinuturo mo yan? Pakinggan. Buo. Si Henson Chua. Hi, attorney, if not legally separated, but balak bumili ng property, what is the best way para ma-protect yung pag-purchase ng property sa X? Yan. Actually, ang best way, huwag mong ipangalan sa'yo. Diba? Yun lang. Diba? Huwag mong ipangalan sa pangalan. Yun lang ang solusyon mo? Ako may solusyon ako dyan eh. Inquire ka sa DMCI, tanong mo ako. May solusyon yan? Bobo ka lang, partida abogado yan ah. Hindi niya alam ang solusyon doon. Maraming issue yan. Pwede ka mag-purchase nang hindi ka nang dadaya. Bobo. Ikaw pandaraya ang tinuturo mo eh. Hindi mo alam yun, di ba? Kasi bobo ka nga eh. Hindi bulaklak ha, ikaw mismo bobo. Tuloy. Kasi iba, dapat gawa ng isang trust agreement. Pero syempre, kapag ganun ang ginawa mo, pwede pa rin habulin yan, no? Pwede pa rin habulin. Bakit illegal kasi? Bakit kayo makikinig sa abogado na ito ay nagtuturo ng illegal ito? Tuloy. May tago mo siguro ng ganun. Pagtago nyo pa. Kapag hindi illegal yan, bakit mo itatago? The mere fact na itinago mo, illegal yung tinuturo mo. Abogado ka nag-a-advise ng illegal. Tuloy. No, actually, hindi maganda yung sinasabi ko eh. Kasi hindi rin maganda yung sinasabi niya. Buti alam mo, parang ganito, nagturo ka na gumawa ng bomba.
After mo maituro kung paano gumawa ng bomba, sasabihin mo, hindi maganda tong tinuturo ko. Ha? Nagturo ka, gumawa ng illegal. Tapos sasabihin mo, hindi maganda yung tinuturo mo. Naituro mo na, paano yan? Ganyan ka kabobo. O tapos yan, nagtataka ka, bakit doon sa safety space, sa grave scandal mo, may mali kang sinabi, kami pa sisisihin mo, bobo ka ba? Mamaya, pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan natin yan. O, tuloy. Sinasabihan ko. Sabi dito, ano? Q&A yan. Baka naman joke lang yan. Tapos binawi niya sa huli. Hindi, sabi niya, itago daw eh. Itago daw eh. Yun ang sabi niya eh. So, nakita niyo kung paano nagkakalat ng illegal itong si Libayan? Fiskal. Ikaw nang bahala dito. O, mamaya, pag-uusapan natin yung sinasabi niya. Pakinggan muna natin to. Okay, no, paraan para i-circumvent yung batas. Pero marami ang gumagawa. Gumawa daw ng paraan para i-circumvent yung batas. Bakit? Dadayain mo? Ha, Libayan, dadayain mo yung batas? Akala ko channel mo lang mandaraya eh. Pati pala yung turo mo, pandaraya. May magtitiwala pa ba sa'yo? O mamaya, titignan natin kung may magtitiwala pa sa'yo. Pakinggan nyo. Ganon. Pero, yun, wala. Ang gawin mo talaga, ang pinakalegal na dapat gawin dyan, Ang pinakalegal. So meron naman palang legal. O ano yung legal? ay hiwalayan mo na ang ganun ng annulment. Kasi sabi sa batas natin, it's very absolute. Kapag wala kayong complete separation of property dun sa prenuptial agreement nyo, o kaya ano lang, no, absolute community property pa rin yung inyong Kaya bakit tinuturuan mong gumawa ng illegal? Ano yung illegal na itinuturo niya? Balikan natin. Hi, attorney, if not legally separated, but balak bumili ng property, what is the best way para ma-protect yung pag-purchase ng property sa ex? Yan. Actually, ang best way, huwag mong ipangalan sa'yo. Diba? Yun lang. Diba? Huwag mong ipangalan sa ipangalan mo sa iba. Tapos gawa ka ng isang trust agreement. Pero, syempre, kapag ganun ang ginawa mo, pwede pa rin habulin yan, no? Unless may tago mo siguro ng ganun. No? Actually, hindi maganda yung sinasabi ko eh, kasi... Hindi na maganda yung sinasabi niya. Ngayon, ito ang style ni Libayan. Magsasabi siya ng katangahan, magsasabi siya ng kabobohan, sasabi niya, hindi nag-sorry naman ako eh. Tulad niyan, nagtuturo ng illegal sa Libayan eh. Tapos anong gagawin mo? Hindi, ipinayo ko naman, maghiwalay na lang sila eh. Hindi ganun, Libayan. Abogado ka, tanga ka lang. Nag-gets mo, Libayan? Abogado ka, tanga ka lang. Magturo ka ng tama, gampanan mo ng tama ang pagiging abogado mo, bobo. Mag-resign ka na, mag-YouTube ka na lang. O, nag-gets mo, Libayan? Siyempre hindi, bobo ka eh. Hindi bulaklak ka, ikaw bobo. O, tuloy natin kung ano, iniiyak-iyak nila.